Praise God, magandang umaga po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga fascinating na ginawa ng Diyos sa atin, sa pagkakalikha niya sa atin, of all other creatures here on earth, kakaiba ang trabaho na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo basta ginawa ng Diyos kundi ang Panginoon talagang binigyan niya tayo ng lahat ng wisdom, skills, capability, artistic inclination, at ang bottom line ay ang tao tinawag siya. He was created and he was designed to work. Amen? And yung work ay ito yung fundamental function of a normal man. Embedded yan sa being natin, yung magtatrabaho tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin para tayo ay makapagtrabaho. Para tayo ay kasama ang lakas, ang katalinuhan, upang tayo ay makapagtrabaho creatively, skillfully, diligently, and exceptionally. So, yan yung talagang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Okay? Kaya nga, kailangan nating makita, mga kapatid, yung makita natin na ang trabaho na ibinigay ng Diyos sa atin ay wag natin itong tignan na para bang it is a burden. Para bang burdensome. A boring thing. Mas masarap yung nakahilata. Mas masarap yung nanonood ng TV. No? Tignan natin yung trabaho na ibinigay ng Diyos sa atin as an act of worship. Napakaganda yung skills na binigay ng Diyos sa atin. Tignan niyo ang tao, no? Amazing. Ang dami niyang po pwedeng gawin. Ang dami niyang po pwedeng gawin. Mula sa mga gumagawa ng bahay, sa mga artist, sa mga painter, sa computer works, sa accounting, economy, ang dami, daming variety of knowledge and skills ang ibinigay ng Diyos sa atin. At hindi lamang physical aspect ang trabaho. Kasama ito yung ating tinatawag na trabaho sa Panginoon. It is physical, both physical and spiritual. Di ba? It is both physical and ethical ang trabaho. So hindi lang po siya limited sa tinatawag na physical work. So tayo ay ginawa ng Panginoon hindi lamang para magtrabaho. Take note. Hindi lamang tayo binigyan ng Diyos ng lakas para magtrabaho. Kung hindi, gawin mo yung trabaho mo with excellence. Sabihin nga po ninyo yung salitang excellence. Yan, no? Maganda na ma-embed yan sa atin So, tatandaan natin kung bakit man ganito ang mundo natin, kasi yung trabaho, buhat ng tao ay bumagsak sa kasalanan, talagang na-infect yung nature ng work na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi lamang yung mga work of evil, yung works of destruction sa mundo natin, pati morally infected yung work natin as a moral person. Yung behavior natin toward work ay affected, infected by sin. Di ba? Marami sa atin, nagtatrabaho na lang, hindi naman niya talaga ginagampanan yung kanyang trabaho, kundi maghintay na lang ng sahod. May natamaan po ba ako? Di ba? Totoo po yan. Kasi once upon a time, nagtrabaho din ako ng matagal sa isang kumpanya dito sa Pilipinas. At nakita ko yung attitude ng mga workers. Naghihintay na lang ng sahod. Yung makapag-time in, pero pag naka-time in na siya, sana siya naglilima yon.
Minsan uuwi na lang, magta-time out na lang. Para naka-record, pero nawala na si God sa eksena eh. Yun yung nakakatakot na part, mga kapatid. Pag tayo ay nagtatrabaho, nawala na yung focus mo kay God, then yung trabaho mo ay talagang magiging ano na yan. You will never produce an excellent work. Kasi magkakaroon ka lang ng idea ng excellence kapag ikaw ay nakatingin ka sa Diyos. Okay? So ayan, marami tayong pag-uusapan sa araw na to. Kasi yung pursuing excellence in our workplace and even in our offices at sa loob ng bahay, no? Nagtatrabaho tayo sa loob ng bahay. Sa church, ang daming trabaho na ginagawa natin. Di ba? Ang daming trabaho na ibinigay ng Panginoon. We have to pursue excellence in every field ng work na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi kapag ginawa mo yon, pag ikaw ay nagtrabaho ka ng tama, ay nire-reflect mo kung sino ang Diyos na iyong sinasamba. You cannot separate yung work mo sa pagsamba mo sa Diyos. Kaya nga ang work, we must view work as an act of worship. Ganun pa ba tayo mag-isip sa trabaho natin? Trabaho din yan yung pagpapalaki sa anak. Trabaho, it is a work. Trabaho din yung pagtuturo sa anak. Kaya nga ang mga salitang mga word na diligent, ituro mo diligently sa iyong mga anak, ay isa sa mga panawagan ng Diyos yan. Pag ikaw ay nagturo, hindi ka lang nagtuturo. Nagtuturo ka diligently. Okay? At alam nyo ba, kapag tayo ay nagtatrabaho with excellence, diyan nabibuild yung integrity ng tao. For example, sa may trabaho, galingan mo yung trabaho mo. O, di ba? Nagkakaroon ka ng integrity. Nabibuild yung integridad sa kanyang papaano siya magtrabaho. Siguro naman kayo lahat naka-witness na kayo ng mga kasama sa trabaho na tamad. Puro palusot. Di ba? Actually, yung taong iyon ay salot sa workplace. Tayo ay niredeem ng Panginoon para balikan natin yung mandate ng Diyos patungkol sa trabaho. Kaya tayo niredeem ng Panginoon para i-reflect uli kung papaano magtrabaho ng tama sa fallen world na ito. Amen. So, tatandaan po natin, if we work with excellence, we reflect God's works and yung kanyang excellence din. Okay? Yung kanyang character. So, pero bago tayo ay pag-usapan itong excellence na ito, pag-usapan muna natin yung malaking problema ng tao sa trabaho. Sa tingin ninyo, ano ang malaking problema ng tao concerning his work? Ano yon? Guess. Ano yon? Yung tinatawag na katamaran. Hindi nyo napansin, pag nagbabasa kayo ng Proverbs, napakaraming passages about laziness. Kinukundana ng Bible ang laziness eh. The Bible treated laziness, slothfulness, sluggard, slack, ang dami mga terminology na ginagamit ng Proverbs. Lahat ng iyan ay patungkol sa katamaran. Talagang kinukundina ng Bible ang laziness. Why? Bakit napakaraming passages sa may Bible ang patungkol sa katamaran? Ngayon, bakit kinokondemn ng Bible ang laziness as a sin? Kasalanan, alam nyo ba, ang katamaran ay isang malaking kasalanan? Minsan tayo, ang tingin lang sa kasalanan, yung pumatay, nagnakaw, nakiapid, nagsugal, di ba? Pero alam nyo bang katamaran ay kaparehas lang ng mga ganong kasalanan?
Makikita natin mamaya sa may Biblia yan. Okay, kaya nga. So ngayon mga kapatid ay tignan po ninyo, no, ito slothfulness. Slothfulness or being sloth ay another term for the word lazy. Okay. So ngayon, tignan ninyo yung ginamit ng Diyos para i-rebuke niya yung taong tamad. Sabi ng Proverbs chapter 6 verse 6 to 11, go to the ant. Ano po ba yung langgam? Kayo po bang lahat ay nakakita na ng langgam? Sigurado kayo. O, di ba? Kasi common mo nakikita yan eh. Langgam. Pero sabi ng Panginoon, ginamit niya yung langgam in comparison sa taong tamad. Isipin mo yun, langgam, napakaliit na isang parang it seems na insignificant yung langgam compared sa tao na punong-puno ng potentialities. And yet, ginamit ng Diyos yung langgam para i-rebuke yung tamad na tao. Sabi niya, go to the ant, O sluggard, observe her ways and be wise. Para matuto ka, sabi niyang ganon. Which, having no chief, officer or ruler, prepares her food in the summer, and gathers her provision in the harvest. How long, sabi niyang ganon, sabi buwelta niya sa taong tamad, how long you lie down, O sluggard. Diba? Minsan may mga anak tayong ganyan, ano? Para bang laging nakadikit yung likod sa kama. Diba? When will you arise from your sleep? A little sleep? A little slumber? A little folding of the hands to rest? Your poverty will come in like a vagabond, and your need like an armed man. Ano pong bang sinasabi rito sa may Biblia? Unang-una, sabi ng Panginoon, learn the ways of the ant, o sluggard person. Pag-aralan ninyo para magkaroon ka ng dunong. Di ba? Isang maliit na creature para rebukein at insultuhin yung pagkatao. Ang tao, ginawa siya sa image ng Diyos eh. And then sasabihin ng Diyos sa tao na tamad na, tularan mo yung langgam na tinuturing nating insignificant. Ginamit siya as a model for what? Diligence. Sabihin po ninyo sa salitang diligence. Ayan. Excellence. Ayan. So, yan yung mga terminology natin sa araw na ito. So, ang unang-unang na makikita natin sa mga langgam, they have the power of self-governance. Di ba? Self-governance. Hindi na kailangan ng ruler para may mag-utos sa kanila. Hindi na kinakailangan ng officer para i-push sila sa trabaho. Kung hindi, meron silang tinatawag na internal motivation. Nag-ooperate sila effectively kahit walang nagmamando sa kanila. Yan ang isang unang-unang salient feature ng langgam. Pangalawa, meron siyang tinatawag na autonomy in action. They have initiative in fulfilling responsibilities without external pressure or supervision. Meron silang tinatawag na initiative. Amen. Pangalawa, ano ang makikita natin sa langgam? Bukod sa they have the power of self-governance, pangalawa, they have strategic foresight and timing. Ang galing naman ng timing ng langgam. O, di ba? Anong ginagawa nila pag tag-araw? Ang ginagawa nila ay talagang proactively sinesecure nila yung mga resources, trabaho sila ng trabaho,
Kaya sila nagbubuhat ng mga bigas, asukal, kung ano-ano yung mga binubuhat nila, kung ano yung makita nila dyan sa mga paligid ninyo, binubuhat nila sa dala. Doon sa ilalim ng lungga nila, nag-iipon sila during summer. Para pagdating, lalo na pagdating ng harvest, alam nyo ba, habang gumagapas yung mga tao ng mga anin nila, nag-harvest din sila. Ang dami lang, talagang trabaho sila ng ito. Nihadala nila sa lungga nila. Para nga naman pagdating ng tag-ulan, pagdating ng winter, doon sila ngayon mag-relax. Di ba? Amazing! Amazing yung trabaho ng langgam. Di ba? Pero mo yung gagamitin nyo ng Diyos para turuan yung mga tao na nilikha sa image ng Diyos na supposedly dapat sila, ganun sila Kaso, wala Alam nyo ba, isang malaking kahihiyan yung nagtatrabaho ka, naghihintay ka lang ng sahod pero wala kang ginagawa. Ilan sa mga guro ang talagang hindi nagtuturo ng maayos? Nagtuturo paano, pero talagang nagtuturo ng maayos. We are called to work hard, to work diligently, with excellence. Di ba? Yun tayo Ginamit nga uli yan ng Panginoon sa may Proverbs 10 verse 5. He who gathers in summer is a son who acts wisely. So, ikinumpara yan ng Panginoon Yung taong nag-gather habang tag-ani ay nag-iipon na siya ay anak ng isang taong matalino. Pero yung taong natutulog during harvest ay isang anak na kahihiyan sa kanyang magulang. Yun po yung sabi ng Proverbs verse 5. At ano ang expected ng isang taong tamad ayon sa may verse na ito? Poverty. Hindi siya mag-expect ng poverty. Darating sa kanya 'yan. Sabi pa nga rin sa may bandang parang your poverty will come like a vagabond and your need like an armed man. Makikipag-struggle ka pa para lamang makinabang ka. Pahirapan. So another verse about na kinokondem ng Biblia ang laziness sa may Proverbs 13 verse 4, the soul of the sluggard craves and gets nothing. Yan. Di ba? Alam nyo ba, kahit natamad sila, nag-expect din sila ng magandang result sa buhay nila. Sasabihin pa nga nila, sige nga, ikaw nga maging tambay. Napakahirap maging tambay. Biro maghapon ka nakaupo dyan sa labas. Di ba? Di ba? Ang hirap ng buhay nung kain, tulog, gala. Ang hirap nun. Ikaw nga pumalit sa sitwasyon namin, sabihin ng mga ganun, mga pilosopo. Pero tatandaan po natin, nagkikrave man sila ng magagandang bagay sa buhay nila, but they will get nothing. Sinabi ng scriptures yan But the soul of the diligent, so nakita mo yung contrast, yung the great contrast between the lazy man and the working hard person, yung tinatawag na diligent man, ay ang layo. Mananagana siya. Pangako ng Biblia yan. And another verse, sa may Proverbs 10 verse 4, poor is he who works with a negligent hand. But the hand of the diligent makes rich. Another verse ay sa may Proverbs 18 verse 9. One who is slack in his work is a brother to the one who destroys. Anong ibig sabihin yan? Hindi ba, sabi ko nga sa inyo kanina, ang taong tamad, kung may kasama kayong taong tamad sa trabaho, yung puro palusot, pinabayaan niya ang trabaho niya, alam mo, salot siya sa workplace Kasi yung trabaho niya, ang daming nadidelay dahil sa trabaho, hindi niya ginagawa yung tama yung trabaho niya. Apektado yung iba, naghihintay. Kunyari, reporting na, tapos hindi niya pa ginagawa yung report. Apektado ang lahat, lalo sa departamento. Kahit ka sa loob ng bahay, pag may anak kang tamad di ba? Nagtuturuan, ako na naman. Di ba? Mga ganon. So,
ano siya, ang taong iyan ay nagdadala siya ng ng calamity, kumbaga, no? Sa buhay. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul sa Thessalonians, yung mga taong ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Tama lang naman, di ba? Ayaw mo magtrabaho, o huwag ka rin kumain. Naririnig ko yan sa mga magulang noon nung bata ako So, at iyon ay utos ng Panginoon, sabi ni Apostle Paul. Okay. Kaya nga, doon sa may, alam niyo ba, yung parable ng talents, no? Ito po yung excerpt doon sa Lacy, yung iisa lang yung talent pero hindi niya yung pinagtrabahuan, ibinaon niya lang, nung dumating ang kanyang Panginoon, itong sabi sa kanya, but his master answered and said to him, you wicked slave, you knew that I reap where I did not sow and gather where I scattered no seed. Ang tawag sa kanya ay wicked. Ang taong tamad ay sinful man. Wicked sa harapan ng Panginoon. Okay? Bakit? Kasi ito po makikita nyo yung negligence sa responsibility. Yan ang isang basic na katangian ng isang taong tamad. Negligence. Napapabayaan niya yung kanyang trabaho. Hindi niya ginagampanan ng tama. Marami naman, di ba? Ilagay mo nga yan sa context ng pagiging magulang. O magulang ka. Alam niyo, may mga namimit akong ganun mga magulang na ang akala niya, ang idea niya sa pagiging tatay ay yung magbigay lang ng pangangailangan ng anak niya. Ganun lang. Yung iba pa nga, hindi pa nga nagbibigay Pero they expect too much sa kailang mga anak. Hindi sila nagkikare about yung kailang moral condition, yung moral nourishment ng bata, yung parental guidance sa bata, hindi nila binibigay yan, basta mabigyan lang ng mga provisions. May mga magulang na hindi nila tinuturuan ng tungkol sa Diyos. Hindi na tinuturo ang pagkatakot sa Diyos. Hindi na tinuturo ang Biblia sa mga bata. And then pagdating ng Mother's Day, pagdating ng Father's Day, tuwang-tuwa na akala mo. Pero hindi naman nagtrabaho, tamad. O di ba? Pero pag ikaw isa kang nanay na diligent o isa kang tatay na diligent, ay napakasarap batiin. Kasi nag-fit fit na fit. Yung papuri at saka yung pagtrabaho mo bilang isang tatay o isang nanay. Fit na fit. Yun yung sabi sa may Proverbs 31 Karapat dapat siyang parangalan, sabi ng Proverbs 31. Kasi nagtrabaho siya. He works hard for his family. Okay? Nasasayang. Ang taong tamad, sinayang niya yung lahat ng mga opportunities, lahat ng time, lahat ng resources na binigay ng Diyos sa kanya. Hindi niya yung nagamit. Supposedly, dapat sa ating mga ginagampanan, sa ating mga trabaho, mula tahanan hanggang sa labas, ay supposedly dapat productive tayo. Iyan ang Kristiyano productive. He works with a diligent hand. Isa pa, at yung defiance niya sa design ng Diyos. Alam niyo ba yung ating trabaho, may purpose yan Dinisign tayo talaga ni God purposely na magkatrabaho na binigyan ka ni God ang dami mong talento. Magaling kang mag-drawing, magaling kang sa computer, magaling ka sa music, magaling ka sa arts, magaling ka sa pagluluto, magaling ka sa carpentry. Wonderful yan skills na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang ine-expect ng Diyos, ang talagang nature ng work na ibinigay ng Panginoon sa atin, ay magtatrabaho ka skillfully. Gamitin mo lahat ng in-employ ng Diyos sa iyo. Lahat ng binigay ng Diyos, gamitin mo siya skillfully. Okay? So, at sabi nga natin, yung taong tamad ay malaki siyang perwisyo sa kanyang environment. Okay? So, tatandaan po natin, kaya nga importante yung work Right from the very beginning,
binigyan na, hindi lang tayo basta ginawa ng Diyos eh. Hindi lang tayo basta ginawa ng Diyos. O yan, naging tao ka na, bahala ka sa buhay mo. Hindi. Talagang purposely, talagang pagkalika ng Diyos sa tao, binigyan kagad siya ng trabaho. O sige, linangin mo itong garden na ito. Pagyamanin mo. Alam natin mga kapatid, hindi lang ganun kadali yun. Ang hirap ng trabaho ni Adan. Isipin mo ha, binigyan si God ng lahat ng wisdom and understanding. Ang daming hayop niyan, bibigyan niya ng pangalan, scientific names. O ginawa ngayon niya ng mga scientists, grabe, ang dami. Milyon-milyon na mga scientific names ng bawat species. Iba yung species ng aso, kabayo, isda, ibon. Pero yung bibigyan mo yun ng pangalan, ang napakalaking trabaho yung ginawa ni Adan. Biro mo lahat ng mga halaman, mga puno, mga damo, isa-isahin nyo pag-aaralan nyo ni Adan. In all the wisdom na binigay ng Diyos sa kanya, papangalanan nyo yun kasi yun yung trabaho niya eh. Kung hindi nagtrabaho si Adan ng ganon kano dyan eh, walang model para sa atin ngayon na magtrabaho tayo. Ngayon, ito ngayon yung mahalaga mga kapatid. Bakit kailangan tayo magtrabaho with excellence? Bakit tayo nire-require? Sa pagkatrabaho mo. Ano man yung ginagawa mo ngayon? Sa hanap buhay mo man, sa church man, sa pamilya man, bakit nire-require tayo ng Diyos na work with excellence? Kasi tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos. Of all creatures on earth, ang tao ang ginawa sa larawan at wangis ng Diyos. And what does it mean? Man is God's image on earth. Ang ibig sabihin, tayo yung mirror ng Diyos sa lupa. Para tayong Diyos sa ibabaw ng lupa. We reflect God. We are the representative of God here on earth. So, ang design ng Diyos sa atin and yung commission ay binigay niya sa atin ay para i-reflect mo not only the character of God, but also His work. Ire-reflect mo yun. Ire-reflect mo yung kanyang justice, ire-reflect mo yung kanyang righteousness, ire-reflect mo yung kanyang mercy, yung kanyang creativity, ire-reflect mo yung kanyang governance para ilagay ang mundong ito into order under subjection of God. Yan ang ibig sabihin ng image of God sa tao. Amen po ba? So ngayon, for example, kanina binasa natin yung Genesis chapter 1 sa opening scriptures. Sa tingin nyo ba nung ginawa ni God ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw? Basta ganun-ganun lang ginawa ni God. Let there be light. Oh, maghiwalay ang light and darkness. Maghiwalay ang lupa sa tubig. Tinawag niyang dagat, yung tubig na dagat, tinawag niya na lupa, yung earth. Magkaroon ng mga ibon, magkaroon ng mga araw between buwan. Akala nyo ba ganun-ganun lang yung ginawa ng Diyos? Di ba kasi sa Genesis chapter 1 kasi para bang, ayun yung summary. Pero tignan mo naman yung details, mga kapatid. Ngayon, alam na natin yung details eh. Tignan nyo na lang yung dagat na ginawa ng Diyos. Tignan, pag-aralan nyo yung mga isda na ginawa ng Diyos. Wonderful, amazing, napakaraming species. Iba't iba yung character, iba't iba yung function. Even sa mga animals, sa mga ibon. Amazing. Iba-iba yung kanyang design. Yung pinakita nga ni Kuya Ye, yung bombardier beetle.
Yung parang may bomba yung kanyang sa puwet niya. Pang niya, pang atake, sobra yung mainit na energy. Oh, yung giraffe, kakaiba yung functions ng kanyang ng kanyang katawan. Kakaiba yung woodpecker. Kakaiba, grabe. Amazing. Kung titignan natin yung mga details na yon, mga kapatid, it was an excellent work. Tignan niyo yung tao. Tignan lang ninyo yung sarili natin. Tignan niyo yung yung anatomy of man. Yung kanyang mga blood vessels, yung kanyang nervous systems, yung kanyang reproductive system, yung kanyang digestive system. Grabe, amazing. It was an excellent work. Amen po ba? Kung si God ay nagtrabaho ng ganon, excellent work, hindi ba yung kanyang image and likeness sa ibabaw ng mundo ay magtrabaho din ng katulad niya? Uulitin ko, mga kapatid, sagutin niyo itong tanong na ito. Kung ang Diyos nga ay nagtrabaho na napakagrabe ng kanyang, yung grandeur ng kanyang trabaho, tayo kaya na image niya sa mundong ito ay hindi magkatrabaho ng ganon? Tinawag tayo for that eh. At iyan ang purpose kung bakit tayo naririto ngayon. We reflect God's image. Sa pagkatrabaho natin, kaya nga lahat ng skills, lahat ng talent. Alam niyo mga kapatid, sino pa po rito yung mga artists? Gusto ko po magbigay ng halimbawa. Kami kasi ni Ate Precious, nakakaintindihan kami niyan eh. Parehas kaming artist, si Kuya Michael, yan. Si Mary Jane. Kami yung nagpaint dito sa may yung room, sa may children, sa may baba. Dito ako sa wall, si Precious dito, dito naman si Jane, dito naman si Michael. May kanya-kanya kami mga trabahong ginampanan doon. Alam nyo ba, hindi madali ang mag-paint. Grabe ang imagination na ine-exert mo dyan. Yung mga shading ng color. Diba? Yung mga details, yung mga minute details ng trabaho. At iba't ibang klaseng yung blending ng mga pinturang gagamitin mo dyan. Pati iba't ibang uri ng mga brushes. Lalo na sa pilikmata. O hindi po pwede malalaking brush dyan. Gagawa ka ng specialized brush mo dyan na makukuha mo yung mga pilantik ng pilikmata. Ganyan ka-tedious ang trabaho ng isang artist. At kapag kami gumagawa sa mga DBBS, sa Yes Camp, nung wala pa si Precious noon, alam ko yung trabaho na, grabe yung trabaho na, kasi ayaw mo ng ugly result. Ayaw mo yung mediocre. Ayaw mo ng ganon. Gusto mo pag nagtrabaho ka, yung talagang, ang tawag dito, yung kahanga-hanga. Gusto mo yun yung result. Di ba, Ate Precious, Ganon kasi ang artist. Gusto mo yung magiging result ay napakaganda. Actually, kasama doon yung hindi ka makakatulog, kasama doon hanggang sa papanaginip mo yung mga ginagawa mo. Yes, naranasan ko yan eh. Exactly. So, ganon ang work of art. Yung po isang halimbawa lang. So, applying that, yung skill, doon sa iba't ibang klaseng larangan ng ating trabaho. Teacher, police, judge, carpenter, fisherman, iba't ibang skills. Di ba? Apply mo yung ganong diligence sa trabaho. Isa sa puso mo yung trabaho mo. It reflects God pag ginawa mo ng tamang trabaho mo. Hindi ka lang basta katrabaho, kundi you are doing right in the purpose of God. Actually, yun ang pinaka-idea ng diligence. Hindi ka lang basta nagtatrabaho, it is not just working hard, but you do it according to God's purpose and design. Okay? Uulitin ko, pag tayo ginagampanan natin yung trabaho natin ng tama sa mundong ito,
We reflect God's works and His character. Amen? Tayo ay tinubos ng Panginoon for that very purpose. Muling mabigyan ng tingkad yung nature ng trabaho na binigay ng Diyos sa atin. O, ano ka, ikaw isa kang cook? Magluto ka ng buong puso. Ang sangkap ng niluluto mo ay isip at puso. O, di ba, mama, yan, no? Pag nagluluto, kailangan masasarapan yung kakain nito. Di ba? Ganun ang mga cook. Ang gusto niya, hindi lang siya basta makapagluto, but with quality. Dapat ang gulay, ang labas ng gulay, dapat fresh pa rin siya. Ganon. Hindi yung malabsa. Ganun yung mga cook eh. Kailangan masarap, kailangan tamang-tama yung timpla ng ng asin, ng mga dapat ganito yung mga ingredients na gamit. Yan ang cook eh. Iniisip niya yung kakain ay maasisiyahan. Di ba? Kumusta po yung ating mga trabaho, mga kapatid? Di ba? Kung ikaw ay isang singer, kung ikaw ay isang musician, kung ikaw ay nasa isang drama production, paano mo ginagampanan ang iyong trabaho? Ang model natin, mga kapatid, sa lahat ng work natin ay si God. Siya ang ultimate model ng lahat ng ating trabaho. Siya ang motivation ng ating excellent work. Wala nang iba. Okay. Sabi nga dito sa may Ecclesiastes, chapter 9, verse 10, whatever your hand finds do, verily, do it with all your might. O, kita ninyo, no? Gawin mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Yan po yung mga sangkap ng talagang trabaho eh. Isip, buong lakas, buong kaluluwa. Isipin nyo, no? Pag ganyan tayo magtrabaho, ang ganda eh. Di ba? Kayo po ba ay nasubukan na ninyo na magpagawa sa isang na tabi-tabinging trabaho? Tapos nagmamadali pang bayaran? Alam niyo ba nung ginawa itong kesamin na ito, na problema ako talagang, tabi-tabing ito actually, itong kesamin na ito. Nangonsumi ako doon sa gumawa, talagang, kung po pwede na kasi nakabayad na kapag advance na kasi. Tabi-tabing ito. Hindi nyo lang napapansin, iisipin nyo yung details niyan. Yung mga tao pa naman na mahilig sa arts, kitang-kita yan, yung mga tabingi. Yung sa ordinary tao, hindi nakikita yan. Pero kami, kita namin yan eh. O ba, tabingi ito, hindi pantay ito, ba, nakalubak ito, ganun. Nakikita namin yung mga details. So, ang sabi ng Panginoon, pag magtrabaho ka, do it all with all your mind. Kung kayo'y mag-aaral, paano kayo mag-aaral mga estudyante? Mag-aral kayo ng maigi. Kasi pag nag-aral ka ng maigi, nai-reflect mo si God eh. Yun ang nature ng work natin. Kasi, sabi nga rito, no, for there is no activity or planning or knowledge or wisdom sa Sheol. Pag patay ka na, wala na lahat yan. It will cease to exist, pati yung trabaho natin. Patay ka na eh. Ano pa magagawa mo? Gawin mo yan habang ikaw ay buhay. Amen po ba? Gagalingan mo po ba magluto pag patay ka na? Gagalingan mo ba yung pagtuturo mo sa anak mo pag patay ka na? Gawin mo yan habang buhay ka, sabi ng Panginoon. At makikita mo yung result niyan. You will eat the fruit of it. Diba? Ito yung problema eh. Nawala kasi tayo sa focus sa Diyos. Yan yung ugly result ng fall eh. Nawala tayo sa alignment sa Diyos. Hindi na si God ang model, ang pattern ng lahat ng ginagawa natin. Yung diniscuss nga noon ni Kuya Jerry dito about yung covenantal parenting eh. Diba? Na-discuss doon yung role ng fathers.
ang role ng father, ang model natin sa pagiging father ay si God the Father. Ang role natin sa pagiging anak ay si yung God the Son. Hindi lang yung ang pattern mo, yung lolo ko kasi ganito, magaling na tao, hindi. Si God the Father kung tatay ka. Si God the Father ang pattern mo. Kung paano niya minahal, paano niya tayo ni-raise, yun siya ang model. I-reflect mo si God sa iyong pagiging tatay. I-reflect mo si God sa iyong pagiging anak. Amen. Nawala tayo sa focus Ganon kabagsik yung fall of man. Nawala tayo sa alignment. Na-disrail. Okay? So, kaya nga tinawag tayo ng Panginoon, tayo mga redeemed. We are called to na magtrabaho with excellence. And it is our high calling. At kung tayo ay we quest for excellence, ay nakakapag-build tayo ng integrity na pagtutularan ng mga next generation. Ganito nagtrabaho yung mga ng church, yung mga workers ng church, kami rin yung sunod na generation, yun yung pattern nila. Kasi nakapag-build ka ng integrity. Do you see a man is skilled in his work? Sabi ng Proverbs, he will stand before kings. Oh, di ba? Alam niyo, may nakilala akong taong ganyan Grabe kasi siya magtrabaho. Mula nung siya ay ordinary pa lamang na empleyado. Grabe siya magtrabaho, talagang hindi lang siya basta productive sa nature ng kanyang trabaho. Talagang innovative siya. Nakita yun ng mga boss niya Kaya na-promote siya, na-promote, tumaas kasi nakita yung paano siya magtrabaho. Iba yung kanyang pinapamalas na skills. More than, beyond, sa kaya niyang gawin. Hindi ba ang Kristiyano tinawag for that? Kaya nga you cannot separate, yung ating trabaho sa pananampalataya. Kasi diyan nag-uugat, yung faith natin sa Diyos, diyan nag-uugat yung tinatawag na excellent work. You cannot produce an excellent work kung wala yung pananampalataya sa Diyos. Tignan ninyo si Joseph in the land of Egypt. Lahat ng ipamanage sa kanya, talagang nag-excel siya. O ano nangyari? He stand before the king. Sa New Testament, ito ay mensahe ng Panginoon para sa mga nagtatrabaho, sa mga offices. Sabi niya, whatever you do, work it as with all your heart. Di ba kayo nabanggit niya sa Ecclesiastes kanina? Sa lahat ng gagawin mo, i-work out mo yan with all your heart. Inulit-ulit ni Apostle Paul sa New Testament. In whatever you do at work, do it all with all your heart as working to the Lord. Yan ang nawawala yung part na yon. Para kasi nagtatrabaho ka na lang para sa employer mo, gusto mong ma-please yung boss mo, gusto mong tumaas yung sahod mo, pero wala ka na sa focus mo sa Diyos. Siya talaga yung boss mo Amen. Amen po ba? But para bang ang tahimik ninyo? Para kayong hindi nag-almusal. Meron ba akong masamang nababanggit? As working for the Lord and not for men. Yan ang isang malinaw. So, ibig sabihin, yung mga bosses natin sa mundong ito is only secondary beneficiaries ng ating mabuting trabaho. Di ba? Pero ang talagang ultimate na boss mo ay si God. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Wow. Merong reward Kasi pinapanood ka rin ng Panginoon paano ka nagtrabaho. So, ine-expect ng Diyos sa atin, tayo mga redeemed, na once na ikaw nagtrabaho ka, i-carpentry man yan.
Alam nyo ba itong table na ito, nung ginawa ko yan, talagang ang tagal kong ginawa yan. Mahigit 1 buwan kong ginawa yan. Yung letterings na yan, yung mga designs niyan, pinag-isipan ko yan, pati pintura yan, pinag-isipan ko yan. Naalala ko nga noon nung pininturahan ko sa may bahay, di tapos na, no? Talagang yung mga hagod ng mga pintura niya, yung parang kahoy na gano'n Basa pa, pinapatuyo ko sa labas ng bahay namin. Sabay dating ni Mary Jane, sabay hawak doon, yung pintura, basang-basa yun. Retouch na naman ako, ulitin ko hakakayo ng ganun. Pero pinag-isipan ko yun, talagang with all my heart, yung magandang result ng pintura. Tapos hawakan lang, Di ba? It is the Lord Christ you are serving. Yun yung pinakamahalaga na motivation. Sa Kanya ka nagtatrabaho, mga kapatid. Sabihin nga natin, sa Panginoon ako nagtatrabaho. Isa pa po. Yan, para ma-internalize natin. Minsan kasi nakatingin lang tayo sa boss natin nagiging man-pleaser na lang tayo Kaya pag wala si boss, okay na magdugtong nun. Ito kinot ito ni Kuya Suriel yung last preaching niya Di ba? Ito yung mga ito naman in relation sa trabaho natin dito sa loob ng church. Since we have gifts, iba-iba yung gifts na binigay ng Panginoon sa atin that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly. O ano man yung gift na binigay sa inyo ng Panginoon sa your church. O ano mo yan, exercise mo yan. Paano? How do you do that? If service, talagang mag-provide ka ng service. Kasi yan talagang ang trabaho mo Kung teacher ka, magturo ka ng talagang tamang pagtuturo. Kung ikaw ay mag-exhort ka talaga with all your heart. At sabi niya rito, yung nagbibigay, yan, yung mga nagbibigay. Huwag ka lang basta magbigay ng yung para bang makapagbigay. For the sake nakapagbigay ka sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Hindi. Give generously. Sabi nga po natin, give generously. Why? Kasi si God is generous to us. And we have to reflect God sa larangan ng giving. Grabe nga si God sa atin na hindi naging madamot si God kailanman sa pagbibigay niya sa atin. Binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. At yung kaisa-isang anak niya na yon ang naging source ng blessing nating lahat. Pinagpala tayo ng Diyos, nag-uumapaw. Tapos ikaw, magbibigay ka sa Panginoon, nagkakarampot kung ano lang yung... Kaya nga si God, si Jesus Christ, nanood siya noon yung sa giving, sa New Testament. Pinapanood niya paano magbigay yung mga tao, mga bare-bare lang Samantalang yung mahirap yung balo, isang kusig na lang yung binigay niya kay God Kasi nakita ng Panginoon yung puso niya Mga kapatid, sa pagbibigay natin, do it heartily. Give generously. Kung maraming binigay si God sa iyo, hahanapan ka kasi ng Diyos ng marami. Sabihin ko na po yan kasi yun ang sinabi ng Biblia Hahanapan ka ng Diyos ng marami kasi marami siyang binigay sa iyo. Maliban na lang na kaunti ang binigay niya sa iyo. Kaya huwag kayong maging madamot pagdating sa Panginoon. Check your behavior about giving. Kasi dapat sa giving mo, nire-reflect mo si God. Si God naging generous, binigay niya ang lahat sa atin, ikaw din maging generous ka rin. Kaya mo bang ikumpara yun sa binigay ng Diyos sa iyo? Huwag tayong tumulad sa mga tao na mapagpaimbabaw. Pakitang tao, para nagbigay lang siyang ganun. Hindi. I-reflect mo si God. I-honor mo si God. And never complain. Kasi iyan yung binigay ng Diyos ay kakayanan Iba, magkakaiba lang ng lakas. Kami nga, magtuturo kami. Akala nyo ba pipitsugin yung mga turo namin? Ay, ang habang mga panahon, pag-aaral yan. Amen po ba? So kung paano kami nagtatrabaho ng talagang
skillfully sa larangan ng pagtuturo, kayo din, kung sa larangan ng pagbibigay, magbigay kayo talaga with all your heart. Give generously. It is a command. Hindi po nakikiusap ang Diyos sa inyo. It is a command. He who leads with all diligence. He who show mercy, with cheerfulness. Amen. So nakita nyo yung mga importanteng element. Hindi ka lang nagtatrabaho, kundi ginagawa mo yung trabaho mo ng tama at kalugod-lugod sa Diyos. Amen po ba yon? Ginagawa natin yung ating trabaho ng tama at kalugod-lugod sa Diyos. Sabi nga sa may Titus, in all things show yourself to be an example of good deeds. Mga kapatid, may nanonood sa atin. Sino yung mga nanonood sa atin? Yung mga next generation. Yan yung mga next leaders na yan eh. Akala nyo ba yung mga bata yan, patakbo-takbo lang yan, akala mo ganyan, pagala-gala lang yan dito? Isang araw, sila na yung mga leaders dito. They will follow kung ano man yung legacy na naiwan natin dito. Kung nakita nila nagtatrabaho tayo with all diligence, tutularan nila tayo. Ganito ang example nila pastor eh. Ganito mga example ng mga workers sa church. Ganito magluto sila mamay, sila tita Nelia. Ganito magtrabaho yung mga ladies. O di ba? Yung mga batang iyan, they will follow and they will improve more. Kasi embedded yon sa atin, sa being natin, na i-improve mo pa, i-develop mo pa kung ano man yung binestop in one generation, sa sunod na generation, mas develop pa siya. Amen. Kami ay parang lamang nag-lay ng seed sa inyo. Yung mga next generation ay magkatrabaho na mas mahigit pa. Kaya nga tuwang-tuwa ko, every DBBS, every Yes Camp, paganda ng paganda yung ating mga paano natin kinakandak. No? Lahat ng mga materials, it was beautiful. Sabi nga ni God it was good. Amen. Tayo rin ganun dapat. It was good. Yung trabaho natin sa Panginoon. Ayaw ni God ng pipitsuging trabaho. Yung 1, 2, 3 na trabaho, ayaw ni God yun. Kasi hindi mo siya nire-reflect doon eh. In all things, show yourself as be a good example of good deeds, with purity in doctrine, dignified, sound in speech, which is beyond reproach, so that the opponent will be put to shame, having nothing bad to say about us. Wala silang masasabi. And then binaling ni Apostle Paul doon sa mga employee uli. Urge slaves, no, to be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, yung magnanakaw, no? But showing all good faith so that they will adorn the doctrine of God, our Savior, in every respect. Ang ganda, no? Kapag pala ikaw nagtatrabaho ka ng tama, para mong ina-adorn yung gospel ni Jesus Christ. Wow! Wow! Fantastic! Wonderful! Pag nagtatrabaho ka pala ng tama, pag ginagalingan mo yung trabaho mo, ina-adorn mo ang sarili mo ng doctrine ng Panginoon in every respect. Amen? And then finally, brethren, we request and exhort you in the Lord Jesus that as you receive from us instructions to how you ought to walk and please God, that you may excel still more. So nag-excel ka na ngayon, that's fine, that's good. Pero ang sabi ng Biblia, excel still more. Sabi nga po natin yon. O di ba? Hindi ka lang basta nagtatrabaho kundi nag-excel ka sa iyong trabaho. Di ba? At hindi ka lang basta nag-excel, you excel still more. Ang ganda kung ganyan yung attitude natin, ano? Nag-glorify talaga si God. And then finally,
Sabi nga sa may 1 Peter, we are the chosen race, a royal priesthood, a holy people, a holy nation, God's own possession, in order for what? That you may proclaim what? Oh, yun pala talagang trabaho natin eh. Yun talaga ang calling natin eh. Sa lahat ng ginagawa natin, we are proclaiming the excellencies of God. Amen. Amen. We are showing to the world the excellencies of God na tumawag sa atin out of darkness into His marvelous light. Then finally, in this I pray that your love may abound still more and more in real knowledge. And in all, even sa love, sa larangan ng pag-ibig sa kapwa, sa pagtulong, nag-excel tayo. So that you may approve the things that are excellent in order to be sincere and blameless until the day of Christ, having been filled with the fruit of righteousness which comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. So, yung excellence natin ay hanggang kailan? Hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Amen? Meron po ba tayong natutunan sa araw na ito? Purihin ang Panginoon na tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Let us praise God. Hallelujah. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kagandahan. You are beautiful, O God, in all your splendor, in all your holiness, in your majesty, in your excellencies, O God. You are wonderful. You are beautiful, O God. And we are thankful, Father God, that you created us according to your image and likeness to reflect you and represent you in this fallen world, that they may see through us, through our good deeds, through our excellent work, they may see you, O Lord God, the source of all things. Father God, may your name be glorified forever and ever sa buhay ng iyong iglesia. Nawa, patuloy kaming lumago sa larangan ng trabaho, mag-aim kami, ipursu namin ng excellence sa lahat ng uri ng aming trabaho, whether sa loob ng bahay, sa trabaho, o sa loob ng iglesia. Salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, ang pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.